mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Dito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, matid po siya na ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito pong programang ito ay marinig nyo every Sunday dito po sa DWRA, GMA Radio, Barangay 92.7 FM every Sunday 5 to 6 o'clock in the morning from Baguio City, Philippines. At of course, sa YouTube po, ay ina-advance natin ito every Friday para sa ating mga masugid na tagapakinig, taga-subaybay, and of course, subscribers all over the Philippines and all over the world. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamagatan kong God's traits are responses to them. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. This is intended for October 6, 2024, pati sa ating radio program, DWRA, Barangay 92.7 every Sunday from 5 to 6 dito po sa Baguio City. But of course, as I said, in-advance po natin ito sa YouTube. Mga katangian ng Diyos, ano po ang sagot natin sa mga katangian ng ating Panginoon Diyos? God's traits are responses to them. Dapat, dahil alam natin kung gaano kaganda, kabait, at katalino, kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, alam din nating sagutin at alam natin ang ating pananagutan sa mga katangian ng ating Panginoon Diyos. At yan pong ating pag-aaralan base sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Ganito pong sinasabi ni Apostle Paul, God is able to make all grace abound to you, so that having sufficiency in all things at all times, you may abound and every good work. Yun pong sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, using the New International Version. Alam ko marami ang paborito ang version na ito. Of course, there are many other versions sa Bible, but babasahin po natin ang wikang Pilipino ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, at ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yun po sabi ni Apostol Pablo, 2 Korinto Kapitulo 9, talatang 8. Sabi niya, so ang Panginoon Diyos, kaya niya tayong pasaganain sa lahat ng bagay, spiritually and physically of course, na pasaganain tayo at higit pa sa ating pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yun po ang purpose kung bakit binibigyan tayo ng kasaganaan ng ating Panginoon Diyos. Sa gayon, makagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa and of course, kabutihan pa rin sa ating Panginoon Diyos. So, yun po ang ating pag-uusapan. Nawa, nariyan kayo sa ating pagtalakay sa subject, God's traits are responses to them. 2 Corinthians 9 verse 8. Now, let's go to our introduction. When we think of God, what are His traits that come to our minds? Kapag inisip natin ang Panginoon Diyos, ano ba ang mga katangian na nasa isip natin kapag naiisip natin ang ating Panginoon Diyos? Anong klaseng Panginoon siya? Anong klaseng Diyos siya? Siyempre yan ang mga katanungan na dumarating sa ating mga kaisipan. So, many people have a lot of questions about God. Maraming tao nagtatanong, ano ba talaga ang ating Panginoon? Sino ba siya? Saan siya nanggaling? Yun po yung mga katanungan na ang iba dyan ay kaya nating sagutin sa pamamagitan ng Biblia. Subalit, may mga katanungan na taging ang Panginoon Diyos lang ang nakakalam sa kasagutan. Sapagkat sinabi niya mismo sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, siguro paborito niyo yung verse na yan. Sabi ng Deuteronomy 29:29, secret things belong to the Lord. Ang mga nakatagong bagay ay sa Panginoon Diyos lamang, subalit ang mga nailahad ay para sa atin.
So these questions, brothers and sisters, will define our reactions towards our God. Kung ano yung mga katanungan mo, katanungan ko, ito po ay magbibigay ng reaksyon sa atin. Kung ano ang ating reaction towards our God when we ask this following question. So ano po yung mga katangian ng Panginoon Diyos na pag-aaralan natin? Napakarami po, pero dahil po sa ating limitado na oras dito sa radio and of course sa YouTube, ganun din po, we will only discuss 3 things about God, and we will also discuss how should we respond to the particular trait of God. Number 1, God is a generous God. Ang Diyos ay sagana magbigay ng tinatawag na kabutihan. God is a generous God. And therefore, what should be our response? In summary, mamaya i-discuss ko po yan. If God is generous, what should be your response to God's generosity? Yan po yung katanungan na sasagutin natin mamaya. Number 2, God is omnipotent. God is all-powerful. What should you do? Because God is all-powerful. Ano po ang response natin? Gaano ang pananagutan natin sa Panginoon Diyos? Because God is all-powerful. God is omnipotent. Napakapangyarihan ng Panginoon. So ano po ang dapat na maging response natin? Number 3, God is a directing God. Siya ay nagbibigay ng patnubay sa atin. At kung siya ay nagbibigay ng patnubay sa atin, ano po ang dapat nating sagutin? Ano po ang dapat nating reaksyon? Dahil ang ating Panginoon Diyos ay nagpapatnubay, nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Yun po yung mga katanungan na ating sasagutin sa ating programa ngayon dito sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM, every Sunday from 5 to 6 o'clock in the morning. Of course, binabati natin ang ating mga radio listeners, subscribers in the city of Baguio, Benguet, and of course, other places, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Cavite, Abra, and other places in the whole Philippines. Mamaya po, babatiin natin lahat yan, ang ating mga kapatiran. Now, let's go to the first. God is a generous God. Kung generous ang ating Panginoon Diyos, mapagbigay, maraming biyaya na binibigay, ano po ang dapat nating reaksyon? I would like to propose, I hope you will agree with me, that God is generous, and therefore we should also be generous. Let us be like our generous God. Dapat maging mapagbigay tayo ng mga biyaya sa ating kapwa-tao dahil ang ating Panginoon Diyos ay nagbibigay din ng biyaya sa atin ng sobra-sobra pa sa ating pangangailangan. What is the meaning of the word generous? I'm sure you know that. Generous, well, sa English sabi doon, gracious, magnanimous, willing to give and to share, unselfish and liberal. So yun po mga kahulugan ng the word generous sa wikang English. Gracious, mapagbigay ng mga biyaya, hindi lamang nagbibigay kundi ibabahagi niya sa atin ang kanyang mga tinatawag na kabutihan. Hindi siya maramot at siya ay liberal. In other words, liberal means generous. Pag nagbibigay ay sobra-sobra pa sa ating pangailangan. Well, to be gracious means to do a favor or to give something to someone who is even undeserving. Now, look at this, brothers and sisters. Ito po napakaganda. When God is generous, He is even willing to give a favor or to give something to someone who is even undeserving. Ang tao po hindi ganyan, di ba? Ang tao, kung hindi deserving, kung hindi siya minamahal, kung hindi maganda ang pakita sa kanya ng kapwa niya, hindi niya bibigyan yun ng mga bagay na dapat niyang ibigay. But God is not like that. So when we talk about God being generous, we have to also imitate God's generosity in the sense na kahit hindi deserving ang mga tao na binibigyan natin ng biyaya, ng kabutihan, we still have to give it to them para sila po ay maantig and they will become receptive and they will change their mind or their attitudes na magiging receptive sila sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. That is the purpose of God. Why God is generous even
to the undeserving. Ano sabi ni Panginoong Jesucristo? If you only give good things or favor or greet those who are good to you, you're just like the ordinary people. You're like the sinners, the Gentiles, because they also salute their brothers and their sisters. So God is not like that. Kahit na hindi maganda ang turing sa'yo, God is still generous, and that is what we should imitate, brothers and sisters, sa ating lesson na pinag-aaralan ngayon. Ano pong sabi ng John 3:16? I think you all know this passage. You can even memorize this. Ano sabi ni Apostle John? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. God so loved the world. So love the world, hindi po yung mundo na pisikal, kundi yung mga tao. At lahat ng tao, hindi naman pare-pareho. May mababait, may masunurin, mayroon dong mga rebelde, but God loves them all, so that He gave His only Son to die for all of us, that whoever believes in His Son, begotten Son, will be saved and will have eternal life. So ganyan po kabait ang ating Panginoon. God is so generous. Therefore, brothers and sisters, let me encourage you. I hope you will agree with me that we would also become generous like God. Ano po sabi sa Genesis like 1:26, nang nilalang tayo ng Panginoon? When God made us, sabi ng Genesis 1:26, let us make man in our image. Sabi ng Panginoon Diyos, kausap niya siyempre ang Panginoong Jesucristo when they were still in the tinatawag nating divine image or divine beings. Kausap niya ang Espiritu Santo, kausap ang Panginoon, the Trinity, talking to each other. God said, let us make man in our image. Lalangin natin, gawin natin ang tao sa ating larawan. Kawangis natin. In other words, what was God? God was generous. God was loving. And so God said, gawin natin ang tao na maging generous. Katulad natin na pagbigay. Yun pong ibig sabihin ng Genesis 1:26. Ano pa? Sabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ito ang gusto ng Panginoon at dapat gustuhin din natin, mga kaibigan at mga kapatid. Don't you agree with 1 Timothy chapter 2 verse 4? Sabi ng Apostle Pablo, God wills everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth. 1 Timothy chapter 2 verse 4. So sabi ng Panginoon, dapat tayo rin ay naisin natin na ang lahat ng tao, if possible, ay maligtas. Sapagkat ibig ng Diyos na gano'n ang mangyari at ibig ng Diyos na malaman nila ang katotohanan. And so in that sense, we become generous, we become like God. Ano sabi ni Apostle Paul sa Romans 1:16? What is the best thing we can share to mankind? Ano po ang pinakamagandang bagay na ibahagi natin sa ating kapwa-tao? Pera ba? Pagmamahal? O more than that? Well, Romans 1:16, sinabi ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So ano pong pinakamagandang bagay na ibibigay natin sa aking kapwa-tao? Hindi po pera, kung hindi ang ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa kaligtasan ng tao, sa lahat, sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Maraming tao naghahanap ng kaligtasan, kung ano-anong ginagawa nila. Subalit, nandito po ang solusyon ng problema ng ating mundo. Solusyon sa problema ng kasalanan. Solusyon para makapasok sa kaharian ng langit. Ano po yun? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Dapat hindi rin tayo mahiya, hindi rin natin kaya ang ebanghelyo, sapagkat ito lang po ang kapangyarihan ng Diyos sa kapaligtasan. Ano po yung ebanghelyo? Simply, the gospel is God's love shown to humanity through Jesus Christ. At ang ibig ng Diyos, bumalik tayo sa Kanya, magsisi at maging tapat hanggang kamatayan. Yun, napakasimple po ng ebanghelyo. Hindi na po kinakailangan ng maraming rituals, maraming gagawin para maligtas. Maging masururi lamang tayo sa ating Panginoon Diyos. Therefore, brothers and sisters, we must become generous because our God is generous. Mapagbigay. At ano po ang dapat ibigay natin? Hindi sa Panginoon Diyos,
God does not need the things that we would like to give to Him because nasa Kanya na lahat. Ang ano lang gusto ng Panginoon, God wants us to be obedient. God wants us to love Him. God wants us to be faithful to Him. But ano ang binigay ng Panginoon sa atin na dapat nating ibahagi sa ating kapwa-tao so that we become generous and we become like God? Well, our talents, mga abilidad natin, ibahagi natin sa ating kapwa at gamitin din natin para purihin ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang ating oras. Lahat tayo pare-pare, 24 hours. Ibibigay natin ang ating oras sa Panginoon. Bibigay din natin ito para sa ating kapwa. At number 3, ang ating mga kayamanan. Of course, hindi naman pare-pareho ang kayamanan ng tao. Mayroong mas mayaman, mayroon ding mahirap, pero hindi po importante yung gaano karami ang yaman natin. Ang importante, what you have, give it to the Lord. God does not want what you cannot afford. God wants what we can afford, and we can give that to Him, to the church, to the people who are working for Him, and to the people who need that spiritually and physically. That is the meaning of how to be generous with God. And how to be generous to our fellow men, because God is generous also. Number 2, trait of God. God is omnipotent. God is all-powerful. Makapangyarihan ng Diyos. So kung makapangyarihan ng Diyos, ano po ang dapat nating kasagutan? Ano ang response natin? Ano ang gagawin natin? Because God is so powerful. Well, I would like to propose, and I think you will agree with me, let us obey God in all things. Sundin natin ang ating Panginoon Diyos because Siya ay makapangyarihan. Alam niya ang lahat ng bagay na dapat nating kailangan. So because God is generous, God is omnipotent, therefore we have to obey Him in all things. Lahat ng bagay. Alright. Well, let us first define what's the meaning of omnipotent. Marami pong alam na ito. Subalit, mas magandang bigyan natin ang definition. Omnipotent means, omni means all, potent means power. Therefore, when we say omnipotent God, we means all-powerful God. At ito po ay pinakita niya sa kanyang mga nilikha sa buong sandaigdigan, the whole universe. And of course, in maintaining balance and order in the universe. Ano po ibig sabihin ng maintaining balance and order? Ibig sabihin, every morning pagkagising mo, mayroong sumisikat ang araw. Sa hapon, lumulubog ang araw. Mayroon pong order, may balance. At kung hindi po balance ang ating mundo, ang ating daigdig, ang ating sandaigdigan, the whole universe, magkukulaps po yan. Ang ating earth, ang ating planeta ay umiikot sa haring araw. The whole year, umiikot po yan. Tatlong pamamaraan. Tilts and axis, umiikot din siya sa sarili niya, and then umiikot sa buong araw in one whole year. Kung nabago po yan, nagkaroon po ng disorder, nagkaroon ng imbalance, ano pong mangyayari sa buong mundo? The whole universe will collapse, and that is probably what will happen when Jesus Christ will return to earth. The heavens and the earth will pass away, sabi ng Panginoon. The stars in heaven will go down. And pati yung mundong ito ay susulugin. Pero kung kailan yan, hindi po natin alam. So we have to be ready for the time that God will destroy this earth, that we will inherit the new heaven and the new earth. Now, but if God is all-powerful, bakit maraming mga kalamidad sa mundo? Katulad ng nangyari just recently, yung bagyong si Enting, bagyong Hulya, na nagkaroon po ng mga pinsala sa ating bansa, lalo na nasa Northern Luzon area. So sabi ng karamihan, kung ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan, bakit nakakaroon ng mga kalamidad? Nakakaroon ng mga pinsala sa ating mundo? Yun ang question. Ano po ang kasagutan nyo dan, mga kaibigan at mga kapatid? I'm sure you have also your own answers. Calamities are natural phenomena that God is using to remind man that He can alter them and that He is in control of everything. Of course, yung mga kalamidad po, meron na pong batas na sinusunod yan. God put balance, put order, put laws here on earth, in all the whole universe, na natural po na nangyayari yan. Pag mayroong bagyo,
Dahil mainit dito, malamig doon, naiipon yung tubig, naiipon yung mainit na tubig, babangga po doon sa malamig na tubig. Nagkakaroon po ng changes, nagkakaroon ng hangin, at biglang umuulan. So that's what you call natural phenomena. Nandoon na po yun, hindi na po binabago ng Panginoon ang mga bagay na yun. Ano pong ginagawa ng Panginoon tungkol sa mga natural phenomena na yan? Well, God actually controls them dahil powerful siya. Kayang-kaya niyang baguhin. Di ba? Natatandaan niyo si Jesus Christ when I was riding on the ship or boat going to across the Sea of Galilee. Nagkaroon po ng parang storm o bagyo doon. Natigatig yung kanyang mga alagado, disipulo. Why are you sleeping? Sabi na mga disciples niya. And of course, God stilled the storm. Pinatigil po ng Panginoon Diyos yung bagyo or storm. So God controls everything, and that was shown by Jesus Christ. But God still is using calamities, mga pinsala, mga bagyo, mga earthquakes, mga baha. Actually, in one sense, it is used by God to remind people that man, he can alter them, and that he's in control of everything, but God uses them to remind people everywhere in the whole world that God is powerful and can control them, and that we should trust in Him. We should believe in Him. Yun pa ang gusto ng ating Panginoon. He's all-powerful, and we should trust His power. Kaya niyang baguhin ang lahat. But He will not do that, of course, against the laws that are already existing. Pero kaya ng Panginoon Diyos, hindi niya patitigilan yung storm probably, but He will alter the direction of the storm. Papupuntahin niya po sa ibang lugar. So yun po yung kapangyarihan na nasa Panginoon Diyos. But we should trust Him because He knows us and He can change anything kung sa pamamagitan ng ating panalangin. Just like Elijah in the Old Testament, nanalangin siya na wag umulan ng 3 taon. Hindi nga umulan doon sa mga taong hindi sumasamba sa Panginoon Diyos. After 3 years, nanalangin ulit siya at umulan na naman doon. So, with God's interference, pwede pong mangyari yung mga bagay na just like in the time of Elijah the prophet. Now, for example, there are many examples in the Bible, brothers and sisters, that God controls everything and He is so powerful. For example, the parting of the Red Sea and the Israelites crossing on dry ground. Nung hinabulan ng mga Egyptians, yung mga Israelites na nakalabas na sa Ehipto, ang kaharap nila ay Red Sea. At sa likod nila, dumarating yung mga Egyptian army. But what did God do? To show His power and to show His love and mercy to the Israelite people. Well, nagpadala po siya ng apoy. Hindi punta yung mga Egyptian army doon sa kabila na hinahabol nila yung mga Israel. And God asked Moses to put up his staff in the air and parted the Red Sea. Binuksan ng Panginoon Diyos yung dagat at doon sa dry ground, sa lupa, ang dagat po nasa kabila, left and right. So sabi ng Bible, they were all baptized into the sea. So lumakad sila, kung how many hours yun, milyones na mga Israelites, pumunta sa kabila. From the land of Egypt and to the second land. Probably yun yung desert of Saudi Arabia noon. Ngayon, and they were able to walk in ground and they were all saved. And the Egyptians, sumabot po yung mga Egyptian, and God killed all of the Egyptian army in the Red Sea. Ganun po ka-powerful ang Panginoon Diyos. Ano pa? God can even make man and the devil obey Him. Kaya ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, whether you like it or not, or maniwala man kayo, kaya ng Panginoon Diyos na pasunurin ang tao at pati ang mga demonyo kung gugustuhin niya, because He is all-powerful. But He will not do that because God gave us free will. Mayroon tayong freedom of choice. Pwede tayong pumili. Pati yung mga demonyo ay pinili nila yung maging masama. Lalo na si Lucifer, siya yung nanguna. At ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa kalangitan ay dinala ni Lucifer. They were thrown out of heaven. They are now here on earth, and some of them already in Tartarus. And so God is so powerful, but He will not just change everything. He will not change His nature, His laws, but He can do it, but He will not do it
Dahil, number one, binigyan niya ng kapangyarihan ang tao na magdesisyon to choose what is right and what is evil. And that is why Adam and Eve in the Garden of Eden choose to disobey God. And that happened hanggang ngayon, naging disobedient tayo sa paanan ng Panginoong Diyos. But God still loves us and He wants us to come to Him, come back to Him through our Lord Jesus Christ. And that is why we are preaching the gospel of Jesus Christ here on the radio and of course sa YouTube. At marami pa tayong mga kasamahan na nagla-live sila sa Facebook para ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. So what is therefore our response to God's omnipotence? Let me propose the following. I'm sure meron din kayo mga idea kung paano sumunod sa ating Panginoong Diyos as the powerful God. Number one, trust Him and eliminate all doubts and mind. So, sabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, we have to trust God and eliminate all doubts in our minds. Paniwalaan natin ang Panginoong Diyos at huwag tayo pong mag-alinlangan sa ating mga pag-isip. Ano sabi niya dito sa book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6? Kay Yahweh o sa Panginoon ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa English, trust the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Yun po sabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Ano po sabi ni Kristo? John 14, verse 1. Sabi ni Jesus Christ, if you believe in God, believe also in me. Kung naniniwala kayo sa Panginoon Diyos, maniwala rin kayo sa akin. Bakit? Sabi niya, for in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go there to prepare a place for you. And if I go there to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. John chapter 14, verses 1 to 4. So yun pong sabi ni Kristo. Ano pa? Well, one time, yung mga disipulo ni Kristo, kahit na siya ay nabuhay na muli, parang hindi pa rin sila naniniwala sa ating Panginoon. Kaya may sinabi ang ating Panginoon doon sa Marcos 16, verse 14 to 18. Ganito po ang sabi ng Panginoon. Nabuhay na nga si Kristo after 3 days na nakapako, hindi sila maniwala na siya ay nabuhay na muli. So, nagpakita ang Panginoon at sinabi niya ang mga bagay na ito dan Mark chapter 16, verse 14 to 18. Sundan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad. Bakit 11? Nagpakamatay po si Judas at hindi pa siya napalitan. Habang kumakain ang mga ito, ito po ay sa Galilee, sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. At sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Yun po sinabi ni Kristo, Marcos 16, 14 hanggang 17. Now, kita nyo? So, Kristo, when God is so powerful, dapat paniwalaan natin siya. Huwag po tayo magkaroon ng pag-aalinlangan. Ano po sabi ni Kristo? John chapter 16, verse 33. May sinabi pa ulit ang ating Panginoon sa 1:16-33. Ano sabi niya in English? Sabi ni Kristo, in this world you will have tribulation or troubles, but rejoice that I have overcome the world. Sa mundong ito, magkaroon kayo ng maraming pagsubok, maraming trials and temptations, pero sabi ni Kristo, magtiwala kayo sa akin. John 16, verse 33. Magdaranas kayo ng kapagatian sa sanlibutan itong ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So in other words, what is Jesus Christ saying? We have to trust the Lord because He is all-powerful, and thus David said in the book of Psalms chapter 46, verse 10,
Be still and know that I am God. Tumahimik kayo, maging mapayapa kayo at alamin nyo na ako ang Diyos ninyo. So, God said, tiwala tayo sa ating Panginoon. What else? The last verse, Philippians chapter 4, verse 13. Alam na ng karamihan ito. Ano sabi ni Apostle Paul? I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na siyang nagbibigay lakas sa akin. Filipos 4:13. So yan po ang ating response. What is the response when God is so powerful? Ang response po natin, paniwalaan natin ang Panginoong Diyos, magtiwala tayo sa Kanya at sundin natin siya sa lahat ng bagay. What did Jesus Christ in Matthew 22? Love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And sabi pa ni Kristo, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Panghuli po, mga kapatid at mga kaibigan, God is a directing God. Ang Diyos po ang siyang patnubay natin sa lahat ng bagay. And if God is our directing God, what are we supposed to do? Ang proposal ko po, let us follow God all the time. Sundin po natin siya sa lahat ng bagay. Because God is a directing God, let us follow Him always. Sundin natin siya. Ano sabi ni Jeremiah chapter 10 verse 23? Sabi ni Jeremiah prophet, it is not in man to direct his steps. Wala sa tao na patnubayan niya ang kanyang mga lakad. In other words, spiritually, physically, ang tao ko minsan nakakalimutan niya na may Diyos. Sabi ni Jeremiah, let us make God and help us to direct his step. Because God is a directing God. Siya ang direktor. Siya ang pumapatnubay sa ating mga lakad. Kung papayagan natin siyang papatnubayan tayo sa ating mga lakad. Pero maraming tao, siyempre ayaw nila yun. Mayroong nagdidikta sa kanila. Sabi niya, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. I am Invictus. Meron pong sumulat ng tula na yon. Alfred Lord Tennyson yata. So sabi niya, may mga taong ngayon, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ayaw nila na ang Panginoon Diyos ang siyang maging patnubay sa kanilang buhay. Pero sabi natin, kanina, minasananapin na natin ito, sabi ni Haring Solomon, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos ng buong puso. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Sabi ni Solomon, Proverbs chapter 3, verse 3-5. So, from the beginning, brothers and sisters, ano po nangyari? Bakit hindi naging masunurin ng tao? Bakit hindi niya pinayagang maging patnubay niya ang Diyos? Of course, alam natin from the beginning, mula sa simula, doon sa Garden of Eden, man disobeyed God until now. Sinong naunang naging rebelde sa Panginoon? Siyempre si Eva. At of course, nadamay doon yung kanyang asawang si Adan. So doon po nagsimula ang tinatawag nating the tendency to commit sin or the propensity to commit sin. Hindi po namamana ang kasalanan. Iba yung kasalanan ni Adan at saka ni Eva, iba rin yung kasalanan natin. Because sin is the transgression of the law. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa utos ng Diyos. Iba po ang utos na binigay kay Adam and Eve, iba rin ang binibigay sa atin sa ngayon. Pero hindi po namamana ang kasalanan. Jesus Christ said, dahil siya, God is a directing God, siya ang ating patnubay. Anong sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Well, He is inviting us. Iniimbita niya tayo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, I am the truth, and I am life. No man comes to the Father except through me. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. At ako ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. Of course, alam ng karamihan na mayroon dito sa Pilipinas na nag-angkin na siya na raw yung appointed Son of God. Sabi niya, I own the world, I own your soul. Blasphemy po yun. Pamumusong. That is what you call speaking against God, getting the power of God, and attributing God's power to the devil. Of course, alam na natin anong nangyari sa taong yon na sinasabi niyang siya raw ay appointed Son of God.
dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Of course, that is wrong. That is error because Jesus Christ said, I am the way. Pag ginamit mo yung definite article na the way, inibig sabihin siya lang. Siya lang, wala pong iba. Sa English language, when you say they use the definite article, it means the only one. I am the way, I am the truth, and I am the life. No man comes to the Father through me. Pero marami po ang gustong gumamit yung versikulo na yan. Of course, alam na natin na blasphemous yan. Well, what is the rule that we should follow as God is directing our lives? Mayroon pong suggestion. Mayroon din kayong suggestion. Pero ito po yung suggestion ni Apostle John. 1 John chapter 1 verse 7. Ano sabi ni Apostle John? Walk in the light of God and we can have fellowship with Him and have forgiveness of sins. Ulitin ko po. 1 John 1:7, 1 chapter 1 verse 7. Sabi ni Apostle John, lumakad tayo sa liwanag ng Panginoon Diyos at tayo ay mayroong pakikisama sa Kanya, hindi lamang pakikisama, patuloy na kapatawaran sa ating mga kasalanan. Of course, pag hiningi natin ng kapatawaran, ikonpisal natin, and the Lord is willing to forgive us of all our sins. Sabi po yan ni Apostol 1, 1 John chapter 1, verse 7, up to verse 10. Marami po ang tao nakakasala, nakukonsensya sila, nakakaroon sila ng guilt conscience. Pero ang Panginoon Diyos po, hindi ganoon. Every time we commit sin, we ask whether we like it or not, ginawa natin ng pasadya o hindi sinasadya, if we will confess them, sabi ng Panginoon, and sabi ni Apostol 1, God will forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. 100%. Parang ini-erase po ng Panginoon lahat yan. Why? Because of the blood of Christ. Namatay na si Kristo, binayaran niya na ang kulang natin. Binayaran niya ang ating utang sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Yan po ka-powerful ang buhay na binigay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po dapat tayo magsakripisyo, hindi po dapat magmarcha mula sa altar, mula sa door ng simbahan hanggang sa altar. Hindi tayo dapat nagpapapako sa krus o nagpapahagupit. There is no need. Just confess your sins, baguhin natin ang ating buhay at lumapit tayo sa Kristo, and God will forgive us, sabi ni Apostle John. We have to be careful, therefore, with our Christian walk. We are already Christians. Huwag tayo masyadong magkatiwala, sabi ng Panginoong Kristo, and of course, through the Apostle Peter. Sabi ni Apostle Peter, 1 Peter 4, verse 7, ano sabi ni Pedro? Judgment will begin, and it will begin with the house of God. Ang paghukom ay magsisimula po sa mga tao ng Diyos. It will not start with the wicked. Alam na ng Diyos na masasama silang tao. So pati yung mga righteous, pati yung mga taong tumatawag sa Panginoon. Kaya sinabi ni Kristo sa Matthew 7:21, not all who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father is in heaven. So may kondisyon po. Hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa langit. Why? Sapagkat tumatawag sila, hindi naman nila sinusunod ang Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Peter, we will be judged, even the children of God. We have to pass through the judgment. The righteous will be judged also. At so, kung tayo ay righteous, susuriin ng Panginoon Diyos, sisiyatin niya ang ating mga pag-iisip, ang ating mga sinabi, ang ating mga ginawa. And of course, God does not expect us to be 100% sinless. Ang ibig sabihin niya, kung tayo humingi ng tawad, every time we commit sin, we humble ourselves, God is willing to forgive us of our sins. So yan po ating lesson, mga kapatid. In response to God's trials, we have to do the following. As a review, if God is generous, let us be like Him. Let us also become generous. Kung ang Diyos ay mapagbigay, tayo din ay dapat maging mapagbigay. Let's also become generous. If God is omnipotent, let us obey Him. Sapagkat siya ay makapangyarihan, wala tayong magaga kundi siya ay sundin. If we will not obey God, we will suffer the consequence of disobedience, just like the Israelites. And lastly, if God is a directing God, let us follow Him always, all the time. Sapagkat siya ang ating patnubay,
Hindi niya tayo papatnubayan sa masamang pangyayari sa ating buhay. He will always guide us into all the truth and always the good things. So kayo po ay inimbita namin. Kung kayo pa ay wala pa kay Kristo, let us be inviting you. Anyayahan po namin kayo pong mga kapatiran, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi pa lumalapit kay Kristo para mapatawad ng inyong kasalanan. Number one, you have to believe in Jesus and to be baptized. Ano sabi Kristo? Marcos 16, he who believes in me and is baptized shall be saved. Ang nababautismuhan, ang sumasampalataya. Hindi lang sampalataya. Ano pa sabi ni Pedro? Gawa 2:38, Acts 2:38, repent and be baptized. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, baguhin nyo ang inyong buhay, at pagkatapos magpabautismo. Yung bautismo po yun ang simbolo ng kamatayan natin sa kasalanan. Repentance sa isip, pero yung ebidensya na ikaw ang nagsisi, dapat ilibig mo yung mga kasalanan mo, baguhin mo yung buhay, and then of course you have to be baptized, forgiven of your sins, and the Holy Spirit will be there to guide you into all the way and to all your life. And of course, kailan kayo dapat sumunod kay Kristo? Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 6 verse 2, now is the day of salvation. Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Marami pong tao nagpo-postpone. Saka na lang, pag birthday ko, pag hindi na bumabagyo, wala nang ulan. Ngayon, gabi na, ayaw ko na, bukas na lang. We do not know why we should obey God. Bakit? We do not know when Christ will return. Sabi ni Kristo, babalik ako. Kung halimbawa, pinuspon mo, bumalik si Kristo. Another thing, hindi rin natin kontrolado ang buhay. Sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed for man to die, and after that, the judgment. Ano kung nangyari? Pinuspon mo. And then, nawala ka na sa mundong ito. So, wag nating very confident na palagi tayong may oras, because we do not control our time. We cannot control the return of our Lord Jesus Christ. So decide today. Jesus Christ is inviting you. Sabi ni Kristo sa Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Let us pray as we end our Bible study and this sermon. Mga kaibigan at mga kapatid, please pray with me. Ama namin sa langit, salamat po sa Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong anak na si Jesucristo na naparito upang kami ligtas. Salamat sa mensaheng ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magdesisyon para sumunod sa inyo, baguhin ang aming buhay, maniwala, magpabautismo, at sumunod sa aming Panginoon hanggang kamatayan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Would like to thank, of course, our main sponsor, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Would like also to thank Christian World Ministry through Brother Art Madlang, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, Deborah Quinones Marcos. Would like to thank also Brother Rico G. Canlas, our partners, Sister Dina Ibita Kaugiran and Brother June, the husband, Sister Rose Ontalaska and Brother June sa Canada. Mga kapatiran natin sa Jeddah, Jonathan Sareno, Henry Katig, my sister in Cebu, Brother Nard Suaño and Roas City Capiz, Dao Capiz. Ang mga kapatiran sa Milan, Italy, si Ana Daniel, Eric Tahores, Brother Ed and Sister Viola Lauder sa California, and of course, mga kapatiran natin sa buong Buyudat sa Baguio, mga listeners natin, di Capsula and Balawas families in Itugon, mga kapatiran sa La Union, Pangasinan, Abra, Nueva Ecija, and of course, all other places and the whole world. Marami po salamat. God bless us all, and may the Lord bless this lesson that we have given this morning. See you all, and God bless us all. In Jesus' name, of course, we ask all these things. Amen. Shall
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.